Pakilala ko sa inyo si Corporal J. Hechanova mula sa Alamada, North Cotabato. Pero ang kanyang kwento ay medyo malayo-layo. Patikul, Sulu. Siya ay member ng 20th Special Forces Company. At medyo matindi-tindi yung experience niya sa Patikul, Sulu. Okay, Jay. Buga. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Corporal J.B. Hechanova, taga Alamada, North Cotabato. Kwento ko lang yung karanasan ko sa assign ako sa Patikul, Sulu. Galing ako ng schooling. Pagkatapos ko ng schooling, napunta ako ng 20 dos Ikis company under ng 6th Battalion. 2018 kasagsagan ng operation pa ay kaming operation sa bundok kung saan may info na nandun yung kalaban. Pasok kami ng alas 5 ng madaling umaga. May nadaanan kami na matanda doon, nakaupo siya doon sa may kubo, nagkakape. Tapos nilampasan lang namin yon. Paglampas namin, may high ground sa taas, inakyat po namin yung high ground. Doon nabulaga yung mga Abu Sayyaf doon. Naiwan po nila yung mga bag nila at saka yung sinaing nila at saka yung bagong timpla na kape. Naiwan nila at umiksit sila kasi nakikita nila na pumasok kami. Doon nag-clearing kami kasi naiwan nila yung mga gamit nila doon. Pag-clearing namin, yung punta kami sa kung saan yung mga dinaanan nila, sinunda namin. Pagka sunod namin sa hindi pa namin talaga na kita yung bali, pa talaga kami. Unang nakita yung bag ni Morocan, yung Malaysian citizen na Abu Sayyaf. Tapos may nag-info din sa amin na kasama namin na may naiwan pa doon na mga gamit nila. Kaya hindi talaga po namin hindi talaga namin iniwanan na hindi talaga namin na search ng mabuti yung yung area na kung saan sila nandun. Pagka umaga nun, mga alas 10 na ng umaga nung nag-clearing kami. Yun yung that time na nun, dala ko yung weapons pa ako, dala ko yung K3 na rifle. Kahit mabigat, talaga ako na mag-clearing at mag-search sa paligid. That time, yung una kong nakita, yung sa puno ng niyog, may nakita akong sling bag ng 45. Mas pa ako talaga pagkita ko noon, walang laman, pero mas lalo akong
nasipagan na na mag-clearing pa talaga kasi alam ko parang nandun lang talaga yung iniwan nila na iniwan nila ng mga gamit. Most the time yung bakod, nakabakod yung area na pinag-clearingan namin. Sinundan ko yung bakod na papuntang Sapa. Tapos pagsunod ko dun sa papuntang Sapa, mayroong puno ng marang. Mula dun sa baba, may mga naka 4 step pa ako bago ko na nakaakyat sa taas. Tapos pag ko noon, mayroong butas ng na konti. Nasakto lang talaga mapasok yung baril doon. Tapos mayroong nakalagay na 2 baril. Pag dungaw ko doon, yung baril nakita ko, kumikintab. Tapos pagkakita ko, pinasok ko yung kamay ko doon, tapos dandahan kong inangat, baka may pangpasabog sila nilagay doon sa sa baril. Pero awa ng Diyos, dandahan ko talagang hinugot yung baril. So, nakuha ko na yung isa. Pinasok ko naman yung isa kong kamay, may isa pang baril na nakalagay. Bali, sa awa ng Diyos, yung nakita ko doon sa puno ng marang na sa kasi nila na nilagyan, 2 baril ng M16 with magazine. Tapos doon sa may mga nipaan, may mga recover din kaming mga tatlong bandoler. Tapos pagkatapos nun, yung na-recover ko na baril, inano ko sa namin, kinuha nila Sir Buligin. That time, pumasok sila, kinuha nila at dinala nila doon sa batalyon namin. Kami patuloy pa rin sa sa pag-clearing doon. Pasalamat ako sa kasama ko kasi that time sana babakasyon ako na time noon, pa-R&R ako. So nakiusap yung kasama ko na na magpalitan kami ng break kasi mga anak yung asawa niya. Pumayag naman ako. Siya yung sa akin. Ginamit niya yung break ko at saka yung break niya, nagpalitan kami. The time nung bago nag-umpisa nung naka-recover ako, muna kami. Nagbaba muna kami ng batalyon namin. Kuha kami ng supply. Donate kami ng isang araw din. Yun na yung nagpasok kami sa area. Doon na, nabulaga namin yung Abu Sayyaf doon. Nagtakbuhan sila nung nakita nila na papasok kami. Naiwan nila yung mga gamit nila. Tapos yung 2 bag na na naiwan nila. Tapos doon na, talaga kami nag-search kami kasi may nag-info din na kasama namin na yung may iba pang gamit nila may naiwan pa doon sa area na kung saan nandun sila naka-standby. Kaya malaking papasalamat ko sa Dos Iquis, sa 20 Special Forces Company, under ng 6th Battalion. Dahil kung pa ako, kasi suko po ako galing dati, the time nung hindi pa ako nakatapos ng schooling ng SIPSEQC. Pagkatapos ko ng SIPSEQC, punta ako ng 20 Special Forces Company Dos Iquis. Pasalamat ako sa Panginoon kasi doon ko po nakuha yung meritorious ko at saka yung corporal ko. Taga Alamada, North Cotabato. Yung nanay ko po ay Ilocana. Yung apelyido niya is Villanueva, isa pong Ilocana. Yung tatay ko, Echanova. Dugong Ilonggo.
Taga ano siya, taga Haro, Iloilo. Sige nga, Jay. Ikwento mo nga kasi laking alamada ka eh. Mix Ilocano, Ilonggo ba? Eh sa inyo kasi talagang buhay ng ano Yes, talaga, buhay ng iba rin yung iba yung mundo nyo doon eh, di ba? Yes, sir. Ikwento mo nga yung kahit lumaki ka sa Alamada na alam natin medyo may tension din. Paano mo ikumpara yun sa naabutan nyo sa Patikul? Yung naabutan ko sa amin naman, sir, sa Alamada, ano naman yung area doon namin, yung, pag sa area namin pag doon lang sa amin, peaceful po yung area doon. Kahit maglakad ka ng gabi, pwede. Kahit mag-isa ka lang, walang problema sa daan. Basta hindi ka lang maabutan ng curfew. Pero nung unang panahon ng mga parents mo, ay medyo magulo-gulo pa, no? Anong mga kwento nila doon sa Ay, inyo? yung kwento ng lolo ko sa akin kasi yung sa dati, yung sa old military pa kasi kasali siya doon, yung mahuli nila yung hapon na yung mahuli nila na hapon. Gano'n daw nila yon. Maalam na yung mga bulsa, puno ng niyog, yung pagkain ng hapon. Tapos yung kwento nila sa amin, pag mahuli nila yung bata na lalaki, itapon daw nila yan, tapos ng bayoneta, tusukin ng bayoneta. Tapos, yung parents mo, yun na, mix ka, di ba? Yes, sir. So, ano naman yung buhay mo nung lumalaki? Kasi medyo peaceful na kahit papaano lumalaki ka na. 90s, 2000, anong ilang taon ka na? 93, 31 po, sir. Ano no? 31, sir. 31. So, 93, medyo hindi pa. Medyo lumalaki ka, may gulo pa doon. Kaunti, di ba? Yes, sir, yung mga sir, BIFF at saka yung Dawla pang nandun sa sir, dati. Ano yung mga? Dawla Islamia at saka BIFF, sir, yung sa part ng Maguindanao. Oo. Pero hindi nakakaabot ba sa Alamada? Hindi masyado. Hindi po, sir. Mga Mlang, ganon, malapit-lapit doon, di ba? Oo, Yung sir. medyo magulo. Pero pagpasok mo ng Patikul, ano naman yung mo? Kasi lumaki ka sa Central Mindanao eh. Pagpasok mo ng Patikul, ano naman yung medyo nabigla ka ng kaunti din sa mundo sa Patikul? Yes, sir, kasi doon sa lugar ko, hindi, sa amin, sa Alamada, hindi talaga ako nakarinig ng putukan na grabe talagang putukan. Sa isang araw, nung doon ako na-assign sa Patikol, sa isang araw, makarinig ako ng putukan ng 3 beses. Encounter yung mga tropa ng 3 beses, sir. Narinig ko doon. Kainitan. Anong year ba kayo pumunto yung 20S? 2018 po, sir. So medyo, yun, kasagsagan po. mainit talaga doon. Yes, sir. Anong mo naman nun? Paano ka, kasi bagong sundalo ka nun, di ba? Yes, sir. So, di ba, first assignment mong solo, First assignment ko po, sir, yung SUCOM, sir. Tapos second assignment, sir, yung sa Susulo. solo, sir. Sige nga, ikwento mo nga, yung parang ano ba yung, ano ka ba, kasi doon sa Maguindanao, Iranon Yes, sir. yung dito sa Tausug talaga. So Yes, sir. medyo ikumpara mo nga yung mga experiences mo at ano yung medyo nabigla ka rin, nakakaiba sa Yes, Sulu. Yung experience ko naman sa sir, sa Patikol ba, tawag ko sa nabigla lang ako, sir, sa mga, kasi pag maglabas ka lang doon, sir, sa tindahan, mula sa detachment, mga 100 meters, kabahan ka na, sir, kasi pakatagain ka lang ng tao doon, sir. Malayo na. Balik agad sa kampo kapag pili lang, balik na agad. Tapos, bawal nang lumayo kung saan-saan, sir, na mag-isa. Dapat may kasama. Sa Patikul. Yes, sir. Yung sa panahon nun, sir, na kasagsagan pa nila, sir. Hmm. Nung that time na na, sir, hanggang 2021-22 na Naglaylo na. naglaylo na po sila, sir. Anong napansin mo nung naglalaylo na doon? Dahan-dahan. Sir, medyo nagtahimik na yung lugar, sir. Tapos yung mga bata, sir, nakapag-aral na ng sir.
ng maayos, nakapunta na ng paaralan ng maayos, sir. Kasi nung dati, nung kasagsagan ng gera, sir, hindi sila kapag-aral ng mabuti, sir. Ganun ba? Yes, sir. Paano mo, hindi sila nakakapag-aral noon, yung mga, mga, Yes, sir, takot sila ano, sir. Hindi sila, yung mga paaralan dun sa liblib na lugar, sir, walang, saan ba kayo? Sa Bonbon kayo? dati, sir, sa Bakong, sir, sa Marang. Tapos nung last namin na, ano, sir, bago kami napunta dito sa Bonbon na kami, sir. So talagang nakita mo yung din doon, yung ibang-iba rin yung mundo ng Sulu at saka sa inyo sa Alamada. Yes, sir, iba, sir. Ko po ito kung saan ako ngayon. Sa ano ng Panginoon. Tapos, nakaging tulong ng mga ano dun sa akin sa yung na-assign ako sa Putikol. Yung mga kapgo po namin na ano, mga kasama dun. Tapos, May experience ka sa pag-train ng Kapgo doon, pagdadala ng Kapgo? nasa bali sila yung pag ano kami, sir, operation, sir, sila yung mga kasama namin, sir. Bad, yung sa Sige nga, ikwento mo nga yung 'di ba kasi mga bagong Kapgo 'yon, 'di ba? Na mga kayo ang nang train, 'di ba? Mga special forces yung nang train, 'di ba? Yes, sir. Anong experience mo sa mga Kapgo doon? Mga ano naman, sir, sila, sir, pag sa mga kasama kami, sir, yun naman sila kasama, sir. Tapos, alam din nila yung mga area doon, sir. Mga, ano, sir, na lugar, sir. Nung paalis kayo doon, ngayon, kararating nyo lang dito sa Basilan, di ba? Yes, sir. Nung paalis kayo doon, ano naman yung kaligayahan mo na nakapagsilbi ka sa Sulu? Ako naman yung kaligayahan ko, sir, kasi, ano na, sir, yung nakita ko yung ngiti ng mga tao na, ano na, sir, na yung mga anak nila at saka sila malaya nang makabalik sa lupa nila, sir, kung mga lupa nila, sir, naka-harvest na sila ng mga prutas nila at saka niyog, sir. Kasi dati, sir, nung kasagsagan pa po talaga kasagsagan pa ng Abu Sayyaf, hindi nila mapunta-puntahan, sir. Pero ngayon, sir, maano na, sir, nakakapunta na sila ng malaya, sir, naka-harvest na sila sa mga, ano nila, sir, tanim nila, sir. Saka yung sa mga anak nila, malaya nang makapag-aral ng, ano, sir. Free na, sir, kasi wala nang Abu Sayyaf na, ano, sir. Ayun lang po, sir. Yun yung kaligayahan mo. Yes, sir. Malagaya din ako na peaceful na yung, bago kami umalis din, peaceful na yung, ano, sir, yung hulo, sir. Special forces talaga na kung ano. Ngayon, pagdating nyo ng Basilan, ibang mundo na naman dito. Yes, sir. Sige nga, ikwento mo nga kasi nasa isla kayo ngayon eh. So, ikwento mo tong bagong mundo mo ngayon dito sa Basilan. So, ngayon, sir, sa bagong mundo ko, sir, hindi ko pa din kasi gaanong na, ano, sir, kasi ano pa lang kami dito, sir. Parang 2 weeks o 3 weeks pa lang kami dito, sir. Yung doon naman sa Basilan, sir, ay sa Tabonlasa, yung sa area namin, okay naman, sir, paaralan din doon, sir, pero hindi pa gaanong, hindi pa sasabi na, ano, sir, sa mga isla talaga na malayo, sir, hanggang elementary pa siya, sir. Sasabi na elementary hanggang high school, sir. Sige nga, anong mission nyo ngayon sa isla na dito sa Basilan? Kasi panibagong hamon yan eh, di ba? Yes, sir. Galing kang Patikul eh. Ibang hamon yan, medyo Yes, sir. matindi-tindi yan. Pero napatahimik nyo talaga. Di ba? Yes, sir. Nang train kayo ng Kapgo, bumalik na sa barangay yung mga tao dati nagbakwit. Dito naman, anong mission nyo sa isla na yan? Mission naman, sir, yung patuloy namin yung, ano, sir, kung ano nasimula ng PIP, Special Forces Company dun, sir, continue lang namin yun, sir. Tapos yung sa peaceful ng area, patuloy lang namin yung ginagawa nila doon para peaceful talaga, sir, para, ano, sir. Tapos mas makilala pa rin namin yung mga, ano, doon, sir,
yung mga tao doon. Habang tumatagal kami, makakilala namin yung mga tao doon at makakaibigan din namin sila, sir. Kasi yakan naman dito. Yes, sir. Bilang mga bilang mga bilang trained special forces trooper. Ano yung ano mo na nag-a-adjust kayo, 'di ba? Ikaw galing Alamada, ibang kultura doon, kahit Yes, sir. pare-parehong Muslim culture pero iba-iba, Ah, iba-iba Gindinawan, iba yung Tausug, ngayon nasa Yakan. Yes, sir. So ano yung training nyo na para nakaka-adjust kayo ng bilang mga special forces? Ano, sir, yung kung baguhan sa area, sir, yung ang importante talaga, sir, para makakaya, sir, yung pagkikisama, sir, sa isang, ano, sir, kisama, sir. Dapat kung ano yung mga bawal doon na sa mga Muslim brothers natin, kung anong pinagbabawal nila, sir, dapat sundin, sir. Ano ba yung mga bawal ngayon? Hindi, bawal din naman ng alak doon sa di ba? Talagang Yes, sir, lalo na, sir, yung bawal. mga sir, mga haram po, sir, mga aso, sir. Hmm. Yun yung, dyan po talaga sila number one na, sir, yung mga galit sila, sir. Talagang respetado nyo yung kultura talaga ng Yes, mga pinupuntahan nyo. Yes, sir. Ngayon, panibagong hamon, paano ka nag-a-adjust ngayon bilang siyempre bago ka pa bagong corporal, paano ka nag-a-adjust ngayon sa mundo na naman na bago sa'yo? Bali, ko lang, sir, yung ko, sir, na talaga, sir. Paka lang ako, ko lang yung, lubilo ako sa mga, tao. Tapos, karoon, sir, ng mga kaibigan. Ganun lang, sir, para, sir. Tapos, para sa area. Ba't na yung, sir, kaibigan, sir, makaano ng mga, Importante na. Kahit na patikul ba, nakipagkaibigan kayo agad-agad? Ganun? O hindi muna? lang muna, sir, hindi muna, sir. Lang muna, sir. Gera-gera muna di ba? Nag-aralan muna yung area, sir. Pero dito sa dito ngayon, yun ang una nyong inano. Yes, sir. Namin yung area naman doon sa Perspol naman, sir. Kailangan lang ng sir, na close yung mag-close yung mga tao doon, sir. Tapos continue, sir, Perspol yung area. Para mapanatili nyo lang na, Yes, sir. kasi mapayapa siya, tapos kailangan lang Manatili lang. manatiling payapa. Yes, sir. Iba-iba talaga yung mission ng bawat sundalo, no? Lalo Yes, na sir. sa Special Forces. Yes, sir. So maligaya ka ngayon na assigned ka sa Special Forces Regiment. Yes, sir. Proud this family, sir. Proud 20 Special Forces Company Dos Equis under ng 6 Battalion. Proud ako sa ko, sir. Nandito ako, sir. Sir, maraming salamat. Salamat. Yes, sir.